Exciting po ha. Exciting itong araw na to. Handa na ba kayo? Nako, may magandang magaganap ngayong linggong ito. Diyan lang kayo. DP Sara, san ka na? Dito na uwi ka na. Kailangan ka dito. Okay? Ito po magiging topic natin for today. BBM, hindi na nakapagtrabaho. Delikado yan. Explain natin bakit mamaya. Kapag namatay na kaya, aamin agad si Claire? Sila? Ano sa tingin niya? Survey tayo agad. Aamin kaya pag namatay si Bongbong Marcos? O ilagay nyo dyan sa comment section. Ilagay nyo agad. BBM. Ito. Dito maraming nagsasabi. At maraming bubwit na nagsasabi na si BBM malubhana di umano. Dahil sa cocaine ang sakit di umano. Hindi na po natin pagtatagalin. Pero bago natin simulan itong vlog na ito, ako'y nakikiusap. I-like nyo po agad-agad ha. O pagpasok pa lang. Excuse me. Like nyo po agad itong vlog na ito. Ito, pag-usapan natin ha, yung taguan ni Bongbong Marcos. Pag-usapan natin. Yung kung umasta parang first lady. Pag-usapan natin. Dahil di umano sa cocaine. Papakita ko ha, pakinggan nyo mabuti. Tila deadma ang Malacanang sa umikot na mensahe sa ilang mga reporter na ang dahilan daw ng diverticulitis diagnosis ng Pangulo ay drug use umano. Sa nasabing mensahe, lumalala raw ang sakit ng Pangulo at hindi na raw siya physically fit para mamuno. Pero dahil hindi nagpakilala ang nagbigay nito, kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media. Ayun, ulitin natin ha. Ulitin natin. Ang tanong, dahil ba sa cocaine? Kaya may sakit na tawagin na lang nating diversionatics. Diversion. Mahilig kasi sa diversion. Ang tawag ko dyan? Diversionitis. Yan. Diversionitis. Kaya ba malala ang sakit ni Bongbong Marcos dahil sa cocaine? At malubhan na siya. Tingnan nyo po ang sagot ni itong ulitin natin itong si Claire Castro. diverticulitis diagnosis ng Pangulo ay drug use umano. Sa nasabing mensahe, lumalala raw ang sakit ng Pangulo at hindi na raw siya physically fit para mamuno. Pero dahil hindi nagpakilala ang nagbigay nito, Kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. Tanong, totoo ba na dahil sa cocaine? Sagot. Di ko unknown number yan, di unknown din ang source. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So gumagawa lang ng kwento. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Diba? Ang dali namang itanggi. Hindi dahil sa cocaine. Kaya malubha ang sakit ni Bongbong Marcos. Diba? Pwede naman ganun. Or pwede niya rin sabihin para ligtas si Bongbong Marcos, hindi po nagko-cocaine si Bongbong Marcos. Diba? Kasi, ito yan. Baka mamaya mamatay si Bongbong Marcos, tapos madiscover dahil sa cocaine, wala siyang lusot. Ako, tingin ko talaga dito humahanap na ng exit point. Di ba? Meron siya pwedeng sabihin. Alam mo, ni-research ko yan delikado raw. Posible daw Ito tingnan natin Posible, talagang ano pa yan, ginipiti ko yan, posible. Posible na ang cause ng sakit ni Bongbong Marcos ay dahil sa cocaine. Ito sabi. Wait. Ang paggamit ng cocaine ay maaaring maging sanhi ng seryosong problema sa bituka na madalas mapagkamalang diversionitis dahil sa pagkakapareho ng sintomas gaya ng matinding sakit sa tiyan. Narito ang mga epekto ng cocaine sa bituka. Ano nyo na lang, i-search nyo na lang. Pero may pagkakaparehas. Diba? At ang balita nga natin, ito, balita to yung sinabi namang nagbabalik-balikan sa ospital, kikita nyo naman, hindi pa nakakapagtrabaho. Diba? Puro lang siya na
video release o walang live. Oh. So, yung mga binabanggit natin na nagtutugma-tugma, ang balita rito malubha to. Hindi ko naman sinabing mamamatay na agad-agad. 'Di ba? Kahit naman yung na-stroke, nakakaligtas pa. Yung may cancer nga na si si Boying lumalakad pa. Pero malubha 'yun. Hindi rin biro 'yun. Ilang araw na rin nagtatanong ang media kung ilalabas ba ang medical bulletin ng Pangulo. Pero wala raw nakikitang dahilan ang Malacanang para i-release ito. Ang Pangulo na raw mismo ang nagsabi na hindi seryoso ang kanyang kalagayan. Absent kanina for the third consecutive. Tingnan mo maglalabas ng bulletin. Hindi raw na kailangan dahil okay na siya. Ba hindi. Responsibilidad mo yun sa taong bayan. Doktor ka ba? O halimbawa ako may sakit. Malay ko ba kung may sakit ako o wala? Kung tayong mga tao, alam natin kung meron tayong sakit o wala, hindi na natin kailangan ng doktor, hindi na natin kailangan yung mga CT scan na yan, yung mga x-ray na yan. Kaya nga nandiyan yan minsan, 'di ba? Anong cause ng ano? Bakit huli na natatagpuan ng cancer? Minsan matatagpuan na stage 4. Bakit hindi mo napupuna? Bakit ikaw sasagot Bongbong Marcos? Pabalik-balik ka sa ospital. Maglabas kayo ng bulletin. Hayaan mo yung doktor mag-explain, ba't ikaw? Time si PBBM sa unang presidential engagement niya sa loob lang ng palasyo. Represented ulit siya ni Executive Secretary Ralph Recto Naku, sa delikado. paglingkod bayan. Isipin mo kung mag-take over. Ha? Absent si Bongbong Marcos. Sinong ipinadala? Si Recto, pambihira. Batman. Ito, serious to ha, serious to. Nakikita natin kung paano nila itanggi kung may masakit, ay may malubhang sakit si Bongbong Marcos. Kasi ang dali naman ipakita si Bongbong Marcos. Ito si Bongbong Marcos maayos Hindi yung video. Haharap siya sa media. Ano ba naman yung humarap siya sa media, makita, tanong ang mga 3, 5 hanggang 6, 7 tanong. Tapos na. 'Di ba? Puro ang nakakita sa kanya, sekretary niya. Maniniwala ba kayo? Sino naglagay doon? Sinong nakakita sa kanya? Si Claire. Papagkatiwalaan mo ba yung si Claire? Di ba ang tanong ko nga sa inyo, kung si Bongbong kaya mamamatay, aamin kaya agad si Claire? Aamin kaya sila? Baka pag namatay yan ngayon, abutin ng ilang oras yan bago umamin. Di ba? Ayusin mo nila yung kailangan nilang ayusin. So, ito, nakikita natin, by their actions, malubha si Bongbong Marcos. Ito dito delikado. Yung mga nagpipiling presidente. Halimbawa, ang Rimulya Brothers. Delikado po ang takeover ng Rimulya Brothers. Tatandaan natin si Boying, yung Bendalo, delikado yan. Sino na pinadala? Si Recto. Pag ito, ang dumosisyon, patay tayo. Alam mo nangyari na yan. Meron akong kakilalang dating presidente. Hindi ko napapangalanan kung sino ito. Pero baka kilala nyo, matagal na daw malubha. Hindi si Bongbong Marcos Dating presidente, hindi ko sasabihin kung saan bansa. Dating presidente, matagal na daw malubha. Ang pumipirma-pirma na lang daw. At ang yung asawa, ang nagmamanipula. Pero yung lalaki bedridden na. Delikado po yan. Kasi, in paper, siya pa rin ang presidente. Pero hindi natin alam, malay mo si Batman na. Ang nagmamanipula lahat, kunwari, pinirmahan. Delikado, kaya kailangan may responsibilidad si Bongbong Marcos maglagay ng harapin niya ang taong bayan. Ni ceremony kung saan pinarangalan ang mga natatanging government employees noong 2025. Ayon kay E.S. Recto, inabisuhan si PBBM na kanyang doktor na magpahinga muna ng bahagya dahil may downtime talaga ang recovery sa diverticulitis. Pero sa donning of rank ceremony ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., present ang presidente. Nang matanong kung bakit tila namimili ng dadaluhang event ang Pangulo, Nasa prerogative na po ng Pangulo yon. Kung nararamdaman niya po na ito muna ay dapat atinan muna ng mga alter ego ng Pangulo, yun po. Yun naman din So alter ego niya si Batman, delikado. po ang explain ni E.S. Recto.
Hindi pa sigurado kung magpapakita na sa publiko si PBBM sa mga susunod na araw. Pero engagements pa rin naman daw na maituturing ang private meetings na dinadaluhan ng Pangulo. Para sa agenda, Alam mo, isa pang ano dyan? Isa pang delikado dyan? Ay isa pang dapat ginagawa dito? Dahil ito ay delikado, dapat kumikilos na po ang AFP. Responsibilidad nila na alamin talaga. Di ba? Magsalita sila, okay lang ang Pangulo. Para, pag namatay, meron tayong, teka muna, sabi mo okay lang. Di ba? Hindi kasi responsibilidad, kung hindi ako nagkakamali, hindi naman tayo abogado. Responsibilidad ng sundalo yan, na alamin ang totoong kalagayan ng presidente. Hindi mo lang yan haharap, hindi mo lang yan basta sasabihin, ay sinabi ng presidente, okay siya, paniwalaan mo na. Sinabi ng presidente, hindi siya adik, paniwalaan mo na. Sinabi ng presidente, walang pumasok na baril sa KOJC, paniwalaan mo na. Sinabi ng presidente, hindi siya nagnakaw sa Ghost Project, paniwalaan mo na. Responsibilidad yung AFP, tingnan nyo naman, totoo ba na malubas siya o totoong okay na siya? Kailan kayo gagalaw? Di ba? Yan naman ay nasa konstitusyon. Hindi naman tayo nagtatawag ng illegal. Yung nasa batas lang eh. Kaya kayo nandyan, gawin nyo naman yung responsibilidad ninyo. Kaya kayo binabayaran ng taong bayan dahil meron kayong responsibilidad. Galaw-galaw, baka ma-stroke naman kayo. Ha? Next po. Ito yung sinasabi ko na dapat si Bongbong Marcos humarap sa media. Huwag kang tumago kay Claire. Puro ka kay Claire. Puro ka kay Claire. Baka may magselos yung asawa mo, blakayan ka na naman. Ha? Oh. Nako. Ito yung sinasabi natin na puro ganito si Bongbong Marcos. Sir, anong name ng dog? Hindi si Claire. Troll na troll. Bayaran na bayaran. Sir, anong name ng dog? Ano, Claire? Para kang tanga. Para kang tuta. Di ba? Ano mo pinapakita nila dito? He's okay. He's having fun. No? Hindi siya worried. Nakikipaglaro sa aso. Si Claire, ay sir, anong name ng dog? Anong dating? Di ba OA? Di ba hindi organic? Ang gulo mo. Ang pangalan nito si Oreo. Bakit Oreo, sir? Kasi nung tuta pa ito, bilog na bilog itong itim doon sa mata niya. So, nung nag-iisip yung mga... Naririnig nyo, lagyan nyo headset ha. Hindi ko alam kung ang humihingal ba yung aso, pero parang hindi naman yung aso humihingal. Parang si Claire. O Auntie Claire, kung ikaw man yung humihingal, ha? Patingin ka na rin, delikado yan. Oo, hindi normal yan ha. O, ayusin mo yan, Claire. Anak ko kung ano yung gagawin pangalan. Sinabi mo kang may Oreo sa mata niya. Kaya Oreo ang naging pangalan. Ano ko, anyway, sir, nandito na ako. Gusto ko na rin po ang kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. Tsaka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes. Kung okay ka, ba't di ka magpa-press con? Di ba? Di tungkol daw sa puwet yan, Bongbong Marcos. Yan yung sinabi nung sakit mo. Oo, mahirapan ka raw, nasa tae mo yan. Mahirapan ka raw dumumi. Oo, ingat ka dyan sa puwet mo kasi wag kang, baka kung ano-anong ginagawa mo dyan. Sige. With most of the cabinet. So, I'm back in, pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. And tomorrow, I have some meetings in the office. Pag namatay kaya to si Bongbong Marcos, nagtatanong lang, gagawan din kaya ito ng wax? Ano kaya ang gagawin ni Claire? Ano kaya ang gagawin ni Risa Ontiveros, lalo na? Patatayuan din niya kaya ng rebulto to. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec. Hoy, relax ka lang, Claire. Para kang para ka ring nakasyabu, ay cocaine. Oo. Pero sir,
Parang kolyala, kala. Dave, meron daw kayo napaniginipan. No. Parang may namimiss yata kayong food. Oy, yung labi mo, ha? Hindi yan AI, kaya ingat-ingat ka. Yung labi mo, steady mo lang, steady lang. Dahil, ang ano pa rito, kailangan for a few days, hindi ka pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung bituka mo. So, puro sabaw lang ako. Kaya nanaginip ako yung isa. Ang tigilan mo, hindi yung pagkain, yung cocaine. Yun ang magbibigay ng stress sa bituka mo at saka sa puwet mo. Oh, makakabigay ng stress yung ano. Kasi pagka nag-cocaine ka, baka ako ano-ano pinagagawa mo. May epekto yon. So itigil mo, yan ang una-unahang itigil mo yung cocaine. Sabi ko sa doktor, pwede na ba ako kumain ng kung ano-ano? Kasi nang naginip ako, nakakain ako ng steak. Yun lang ang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede na. Pwede Ngayon na. Pwede na. Ayan. Oo. Good news na yan. Kumain na ako ng hamburger. Ay, na. So, ano pinapakita nila dito? He's really okay. No? Si Claire, she's having fun. Anyway, sir, namimiss na kayo na ibang mga taga-media. Sabi nila, ba't hindi nakarating si Pangulo sa awards rights ng mga outstanding government workers? Oo nga. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako sa, nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga, Nagpunta dyan o dinala ka sa ospital? Sinugod ka sa ospital? Tanong, Claire, sana masagot mo ito. O operahan ba si Bongbong Marcos o hindi? Simple lang naman yung tanong, di ba? Oo at hindi lang. Kung hindi, di hindi. At least, pag inoperahan, alam natin fake news ka, Claire. Yun lang. Sa media, tanong nyo rin, o operahan ba si Bongbong Marcos o hindi? reklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Huwag mo sana. Maraming salamat sa lahat ng tao na that have been concerned about my health at maraming nagpadala na. Hindi, sa totoo lang, hindi ko gusto, no? Pero maraming tao gusto ka nang mamatay. Hindi sila concerned sa'yo. I mean, hindi ko sinasabing tama yung sinasabi nitong mga taon to na mag-wish ka na mamatay. Wag po natin gagawin yung kahit kanino. Pero hindi natin masisisi sila dahil sa pahirap na ginawa mo sa Pilipinas. Ang daming naghihirap sa Pilipinas dahil sa'yo. Ang mga mensahe na gumaling ka na kagad. Sabi ko, at nagpapasalamat ako sa kanila. Thank you for your concern. But like I said, I got the best the best possible medical care that you can have. And that's why I'm already back in harness. Ito, paalala lang you may have the best medical support. Pero tatandaan natin, maraming mayayaman. Anong nangyari? Patay din. Kaya Bongbong Marcos, mamamatay ka din. Hindi, lahat naman tayo mamamatay di ba? Ang iisipin natin, Bongbong, kapag namatay ka tonight, wala kang mabibitbit kung saan ka man pupunta. Iiwan mong lahat. Yang bilyon mo, iiwan mo yan. Yang droga mo, iiwan mo yan. Yang posisyon mo, iiwan mo yan. Baka mamaya ang pumalit pa sa'yo, yung love. Yung love ng masakit yun para sa'yo. Anong punto natin? Dapat tayo lagi nating iniisip, paano ba tayo magsisilbi sa kapwa natin? Kasi yung karakter lang ang pwede nating mabitbit sa langit. Kung pupunta ka sa langit. Hindi naman ako maghuhusga niyan. In short, wala kang madadala. Kaya ako nakikita ko parang meron na nga yung nagkaroon ng parang nag-second life na katulad nila Boying, ang tatanda na, ang dami ng sakit, nang inaatubag pa rin pera, power. Di dapat yun, namumulat ka na Di ba? Namumulat ka na sa katotohanan, wala ka namang madadala dito. Di ba? Di, ayusin mo na yung tumulong ka na, marami kang pera, tulong ka sa iba. Di ba? Kaya tuloy-tuloy. Tomorrow, gusto ko nang batiin yung PNP natin dahil bukas PNP anniversary.
the creation of the PNP, and I wanted to greet them all. In fact, I made a video of that earlier today. Oo. Sir, mapapagalitan nga po kayo ng doktor nyo kasi ang balita, yung EDC meeting, umabot yata ng halos 2 oras. Mga Ang tawag dyan, ha? Pinifeed niya na. Pinifeed na itong pinagtataguan niyang sa palda si Claire kung saan yung topic. Uy, mayroon akong nabalitaan na inabot. Sabihin mo, Bongbong Marcos, na inabot ka ng 2 oras, nagtatrabaho ka kahit may sakit. So, okay ka na. Yun ang ibig sabihin ni Claire doon. noon, about 2 hours, a little more than 2 hours. Di ba? Ang peke, no? Ang drama ng dating ni Claire. Parang, kinikilabutan ako. Parang, I feel niya, kulang na lang maging first lady ka, Claire. After the EDC meeting, sir, ano yung maaari nating ibigay na magandang balita sa ating mga kababayan? Well, but ito yung Yeah. usually ang EDC, this is the Economic Development Council, which is under the DepDev, Department of Leading. Oh. Development. Forward natin, walang kwenta sa Kailangan palitan yung mga... Ganyan talaga yan, 2 oras kasi Mm. hindi pwedeng madaliin yan eh. You cannot rush that because importante masyado and we're talking about some very important projects. And tinitingnan natin. So, after that, today, sir, Today, Meron nang gusto ipasok si Claire, makinig ka. Importante yan. After that, ano after that, Claire? na-swear-in ko na si General Natates at saka na-promote na siya sa 4-star General. opo, congratulations, General Natates. Yes. Sir, after ng 2 hours, wala ba kayong naramdaman na masakit sa inyo? Ay, wala naman. Dahil wala na naman akong nararamdaman eh. Kaya naman pumayag na ako nang gumawa ng meeting. Dahil wala eh, kaya ko na naman eh. In fact, nung sinasabi magpahinga ka, medyo na-bored ako nung weekend. Sinasabi ko, no, I have to do something. Sabi ko, so binasa ko na lang lahat ng brief ko. Ayun. Yun pala. So pag naboboard si Bongbong Marcos, binabasa niya yung brief. Pinglakson! Ay, ano to? Baka may ano din yan, ng Pinglakson. Pero, ibig sabihin niya, pag naboboard siya, nagtatrabaho, hindi ba nagko-cocaine? Hindi ba nagko-concert? Pero pansin nyo, parang nangayayat si Bongbong Marcos, ha? Hindi nyo ba napansin? Medyo up-to-date na ngayon ako. Ayun na, sir. Wala talagang pahinga kahit na merong nararamdaman. Ay, sip-sip! Alin to si Claire? Ay, Claire! Grabe ka kasip-sip! Kulang na lang, himurin mo yung puwet ni Bongbong Marcos. Ay, Dapat nga magpapahinga ako, pero hindi pwede. Importante. Maraming ginagawa eh. Yon. Sir, Yan. nabalitaan niyo na po ba itong si Kong Sandro nag-inhibit sa usapin tungkol sa impeachment? Ano po, nag-usap na po ba kayo? Hindi. Ang katotohanan, hindi nabalitaan ko sa news din. Hindi niya sinasabi sa akin. Pero tama yung ginagawa niya. That's very proper. Dahil I am his father. And siyempre meron siyang bias for me. Kahit pilitin mo na walang bias, meron talaga siya. Sana naman magkabayas siya, no? Dahil anak mo siya. But, Pero hindi, sir eh. Hindi eh. wrong answer. Kaya bunelta ni Claire, kita nyo, sabi, nabalitaan nyo ba yung sinabi ni Sandro na mag-i-inhibit siya kung sa impeachment mo? Sabi niya, tama naman yung ginagawa ni Sandro. Pero sa dulo, sana naman magkaroon siya ng bias. Pasok si Claire, siyempre, Bongbong, huwag kang pupunta dyan. Mali yan, wrong answer. Pero hindi, sir eh. Hindi eh. Diba? Nililid niya, teka muna, wag mo na ituloy yan. Hindi, pero tama yan. He should recuse himself. Belta na naman si Bongbong Marcos. Papunta na siya ron eh. Iba yung pinupuntahan niya, pero naisip niya sana magbayas ka pumunta ron. Inawat ni Claire, balik siya ulit. Yan yung sinasabi natin. Kaya yan, nakikipag-interview lang sa mga ganyan, yung ililid siya sa kasinungalingan. Kasi pag yan, humarap sa media, luto ito. Sa tanungan pa lang, lalo't yung media kung magtatanong ng maayos, hindi rin bias, luto ito. No, dapat andyan ang Net25 tsaka SME9. Sila lang ata ang magaling magtanong. Remove himself from the process so that the process can be seen to be fair and proper. Ayan. Pero sir, Ano? Parang nagdadalaga ka, Claire. ayun, masasabi niyo sa ating mga kababayan na nag-aalala sa inyong kalusugan? Walang nag-aalala sa kalusugan niyan. Gusto nga na nilang mamatay ito eh.
Ngayon. Ito yan lang yung mga yung sinasabi ko noon, yung sinabi ko sa inyo last week. Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayong excited. You know, nasumobra na naman ang pagka-excited niyo. Andito pa ako. Ano, I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Ano kung mamatay ka? Ha? Fake news ka na naman, katulad ni Claire. Walang patid ang trabaho ng gobyerno. Pero sir, marami pong suporta na nagmumula talaga sa ibang mga kababayan natin na pinagdarasal po ang maganda yung kalusugan, ang maayos na kalusugan. Ako talaga, sa totoo, pinagdadasal ko si Bongbong Marcos. Ang dasal ko, Lord, sana ma-expose yung mga magnanakaw. Hindi, ito, ito ang dapat panalangin natin sa Panginoon. Ma-expose yung mga magnanakaw. Yun lang. Doon lang. Kasi pag na-expose yung mga magnanakaw, yan one step closer tayo sa A New Philippines. Maraming salamat. Kaya nga nagpapasalamat ako sa kanila dahil nung nabalitaan nga na meron akong diverticulitis, ang daming nagsabi, ay meron din ako niyan. Yung kapatid ko ganyan, yung kaibigan ko ganyan. Ay papasalamat ako sa kanilang lahat dahil napakaganda naman malaman na napakarami na nag-aalala sa akin. Ayan. So, pinapakita na normal lang. Yung sakit niya, normal lang. Maraming nagkakaroon yan. Ganun lang. Ay, thank you sa inyo lahat. Sir, alam niyo ba yung huling video na kinunan ko sa inyo? Akala ng iba, sa ganda yata ng pagkakagawa ko dito, using my cellphone, AI, baka naman pwedeng magpa-selfie na lang ako, sir. Kaya ba, sir? Ayan ako, hello po, para... Hindi to AI. Hindi to Wow, AI. namayot talaga ako. Ako, sir, Namayat ka. Tigil mo yung cocaine. Ikaw, Claire, nanaba ka. Busog ka eh. Busog ka, tingnan mo. Kamukha mo na si Michael B. Hawig na. Tingnan mo, hawig na sila ni Diskaya. Di ba? Tingnan nyo mabuti. Di ba? Michael B na Michael B. Mas lalo na yan. Diskaya ang datingan. Di ba? Anyway, hindi naman natin masabi kung dahil sa pangangatawan ng tao. Meron naman kasi na tumataba pero may sakit. Meron naman yung pumapayat healthy. Wag lang bigla. Kasi pagka bigla kang tumaba, lumabas yung pisngi mo bigla, baka nangurakot ka. Malaki ang lagayan. Yan lang naman yun. hindi Wow, po AI. namayot talaga ako. Ako, sir, hindi. Kasi galing ako Ikaw sa... hindi. Ang sarap ng buhay mo eh. Ang sarap ng buhay mo. Dati vlogger ka lang eh. Ang yan, natakdog ka na. Dati nga galit ka kay Bongbong eh. Di ba? Ang sarap ni Bongbong, no? Ang sarap ni Bongbong magmahal. Vlogger lang to dati eh. Galit na galit to kay Bongbong. Yung sinasabi ni Chavit eh. Anong nangyari? May budgetan daw yan. Ay. Dahil nga puro sabaw for 3 days. For 3 days. Pero saka, sir, Kaya na nga, naginip na nga ako ng steak. pero sir, galing kasi kami sa Pasig River Esplanade. Oo. Kaya sabi ko, naku, pupunta ako kay Pangulo, amoy yata ako barbecue. Saka mga fish balls, ang dami po. Ang dami po nating kababayan na namasyan ngayon. Kasi Maganda. kahapon yung ribbon cutting Ribbon ni cutting. FL. Oo, So, oo, ayan oo. po. So, hindi po to Yan Plug niya paano nagtatrabaho si First Lady na hindi mo siya inaagawan. Yan yung talagang tinututukan niya. Bagay kayo! Opo. Oo. So, okay na po, sir. Thank you sige, po. Thank sige. you po. At Salamat. Okay na. Next topic po.